Team Focus! Magandang gabi sa inyong lahat. At it's so good to be back once again dito sa ating programa na Team Focus Staying Alive. Oy. Ang ingay mo. Yan, sa lahat ng mga kapatiran nating sumusubaybay, kita nyo naman, muntik lang tumabingi ang ating camera. Muntik lang. Muntik lang. So, kaya sa lahat ng mga kapatiran natin na ngayon ay sumusubay... Wait. Lumilindol, mga kapatid, lumilindol. Sabit. Yan, sa lahat ng mga kapatiran natin sumusubaybay, Luzon, Visayas, and Mindanao. Yan, magandang gabi sa inyong lahat. At ako'y naniniwala na excited na kayo sa ating episode. Actually, we are about to close this episode. Ilang linggo na lang, mabilis lang ang June. So, pagkatapos ng June, panibagong episode na naman tayo. So, kaya asahan ninyo na sasagarin na natin ang ating mga topics ngayon. And ako'y naniniwala na pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen. So, magandang gabi sa inyo lahat. Hindi na natin papatagalin to. We're live. We're on the air. Let's do this. June 4, Pambira 2026. Ayan, napakagandang gabi para sa ating programa. At nakita nyo naman, yung iba sa inyo malungkot. Kami ni Sir Antonio nag-celebrate. Sir Tony, tinan mo yung uniforme ko. New York yarn. 1-0. Natalo yung Los Angeles lang ng Spurs. Wala. Yan, kaya alam nyo mga kapatid, kaysa dito na tayo mag-tune in sa ating programang Staying Alive. So, kamusta kayo, Team Focus? And I do believe na ang bawat isa ay pagpapalain ng Panginoon. At ako'y naniniwala na meron tayong magandang topic. Bati muna kayo, Sir JJ. Ayan, good evening po sa inyo lahat, Team Focus. It's good to be back. Yun yung masasabi ko. Oo nga Good to pala, be back. oo nga pala. Yes. Sinumpa ka nga pala. Sinumpa. Tumira ka Grabe outside naman the yan. gate. Ano siya eh, pinalabas siya ng Pinalabas sa city. gate. Yes. Yeah, Ba't lahat kayo nagkakasakit? Ewan ko sir. Anong nangyayari sa inyo lahat? Ewan ko sir. Kasalanan tinatawag. May- Okay, ha? Sabi ko sa inyo, mag-ano kayo, hindi kasi kayo inaabot ng insenso ni Moses. Aray. Nagtago ng matapos mag-conquer. Diba? Yes, yes. Pero Bati naman, yun, Jay. magandang gabi po, Team Focus. I hope at you are all sitting back and relaxing. At sana ay ma-enjoy niyo yung ating program. As usual, I would always say na batiin ko na yung aking, syempre yung aking mga live audience dyan, yung aking kapatid at aking tito na mas malit sa akin. Hi, sir. Yan, si Sir Francis at si Sir Jeremiah. At syempre ang West Bank family, ang aming area leader, Sir Noel, sir, at ang aking family, ang Dolor family. Ayan, Sir Dom. Amen. Magandang gabi ulit, Team Focus LG. Nakakaway. Anyway, magandang gabi ulit, Team Focus. Binabati ko nga pala ulit yung mga young people namin dyan sa aming area sa Tribe of God. I hope you're watching. Oy, mag-join kayo sa Google Meet. Mira pa ulit-ulit natin pinag-uusapan yan. Shoutout din pala, of course, sa mga sinenda ko na link kanina, si John Debs, and of course, kay Trixie, si Joy. Wala na din na yun eh. Anyway, and shoutout din pala kay Mami. Yan, shoutout din pala. Yan lang po. Maraming salamat. Yan, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, Sir Romer, pwede ko bang mahiram
yung isang patungan ng cellphone natin. Yan. At again, sa lahat po ng mga kabatiran natin na nandiyan dyan, North, South, East, and West corners, of course, dito sa ating studio live audience. Magandang gabi sa inyong lahat. Kaway-kaway muna kayo. Yan, kaway. Yan. At ganoon din sa mga Google Meet. Sa ating Tao nag-ayos ako dito, God, damay. Sa ating mga Google Meet. Yan, maganda. Ano pa rin nakita mo eh? Yan, magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat, no? Sa lahat ng mga nasa Google Meet natin. And salamat sa Panginoon na nagkasama-sama tayo. At nakaraan, ang ganda ng topic namin ni Sir Dominic, and isa sa mga binitawan ni Sir Dominic na lesson ay napakaganda, sapagkat yan ang pinakamagandang tandaan ninyo, Team Focus, sa inyong buhay, no? Ito, I just want to express this one, Team Focus, na kailangan ninyong bigyang importansya ang buhay ninyo bilang isang Kristiyano. Lalo na kayo bilang isang kabataan, napakaganda na mag-focus kayo sa dapat ninyong gagawin. Na nasa ganyang edad pa lang kayo, mag-focus kayo. Kasi kapag hindi kayo nag-focus sa tama ninyong gagawin, bilang isang teenagers na nasa ganyang edad kayo, sayang ang buhay ninyo. No, kung nakinig kayo ng Baptist lunch kanina, napakaganda ng lesson. Medyo, kung mapansin mo, Sir Dominic, yung Baptist lunch kanina, minadali ko lang. Ang ganda kasi ng pagkabili ng hotdog sandwich ni Kuya Vince eh. Hindi, shoutout 7-Eleven, wag naman ganun. Hindi sakit talaga sa tiyan. Alam mo yung yung hotdog Ano naman sobrang tagal na nun? Hindi, tingin ko yung tinapay, madupigaan eh. Wala. 1 week na yun dun. Oh, tapos yung hotdog, bro, parang ginulat, Pinagpag lang yung hamag nun, sir. yung hotdog, alam mo yung hotdog, kala mo, wow! Alam mo, sinigawan eh, no? Putlang-putla yung hotdog eh, walang pula, ang bira. Kuya Vince mo, So, hindi ka pumili na hindi naman kasi alam ni Sir Vince yun eh. So, Okay. kaya kanina, yung lamig ng aircon sabi nga ni Ponching kanina, ang init daw sa area, pero ako nanlalamig na. Ang init daw nung topic, pero yung nagsasalita nanlalamig na eh. Di, sakit talaga. Eto, masaklap na ito, Sir Dominic, Sir Jay. Ano ko masaklap nito? Di, pa-closing na ako. Yeah. Sabi ko kanina, in Biapo Bar Pastor, pa-closing na ako. Sabay comment si Sir Joe. So, in-explain ko na naman yung comment niya. Mambira talaga. Kala ko, abutan ako eh. Hinabang ako mag-chat sa GC. Nag-chat ako sa GC. Sabi yung bira. Sabi ko, magatindi. Pero alam nyo, kaya medyo nabitin ako dun sa topic eh. Pero tutuloy ko yan, next Thursday. Yeah, next Thursday. Ito kasi si JJ, nalilito na ako sa chat nito eh. Thursday daw yung June 12 eh. Hindi marunong sa kalendaryo to. Nagsabi ba ako? Oh, ang tanong mo sa akin yung Youth Revival kung diretso ng Staying Alive. Sana kita Staying Alive Friday. Oh, sige, babasahin ko yung chat mo dito. Okay na. Ay, ikaw yun? Jeremiah ba yan? Nakakalito kasi Tingnan yung mo. niya eh. Oo nga pala. Si Julian Jeremiah nga pala to. Si JD Jr. nga to. Sorry Jay, sorry. Aray Ayan. ko. Ikaw kasi eh. Si Jeremiah pala yun. Safe. Kaya pala wala siyang alam. Buti na lang honest. Yes. So again, let's enjoy this program. At ako'y naniniwala na itong natin, topic natin, maganda tong hinanda ko sa inyo, para sa inyo, Team Focus eh. No, ang inihanda ko sa inyo ay nag-send si Sir Ivan ng picture. Good evening, sir. Kaya naman po, sir. Sir. Diyan po sinabi. Ito po yung black na tela sa ibigay. Di po kasi... Uy, mamaya na yan. Okay lang, Sir Ivan. Okay lang. Nasa live pa ako, Sir Ivan eh. Diba, mahaharangan naman yan. Thank you, sir. Shoutout kay Sir Ivan ha. Shoutout natin Sir Ivan para maniwala siyang ayan na, shoutout sa Sir Ivan. Yan, Sir Ivan, shoutout, sir. Shoutout sa iyo ha. Live kami Live yan, sir, live yan. Shoutout sa iyo. So again, maganda itong hinanda ko sa inyo kasi Sir Dominic, ito yung nakikita kong usong-uso ngayon
So, bibigyan ko ang Team Focus. Ilang linggo na lang ba ang may mga inimbitahan pala akong taga Visayas. Di ko alam kung sumama sila eh. Ang Youth Revival? Ha? Yung ilang buwan na... Ilang Hindi, yung June. Ilang linggo na lang yung June. May 3 linggo pa ba? Tatlo, sir. Meron pa. 3 months, 3 weeks. Sakto. Ilang Thursday? Tat- O nga, 3 linggo. Siyempre, 3. Of yard. Hindi, kailangan daw safe eh. Kaya check natin ang Sobra na maayos. ako sa scramble eh. Na-scramble yung utak. Scramble yung utak ko. Hindi, kasi alam mo Sir Dominic, because dito sa ating topic Team Focus, bibigyan ko kayo ng 3 game-changing lessons pagdating sa topic nating hearing God above the noise. At isa sa mga dapat ninyong tandaan ay itong una nating pag-uusapan. Okay? So sa lahat ng Team Focus na nandiyan dyan ngayon sa ating Facebook Live at nandiyan dyan ngayon sa ating Google Meet, and of course dito, again, lagi kong sinasabi, the programs of the church, ito man ay baptist lunch ng pang-mothers, fathers, young people sa episode, Team Focus, Staying Alive, the preparation, lahat ng programa natin dito, tandaan nyo, it is not meant to condemn anyone. Hey, tandaan nyo yan ha, hindi tayo nang kukundina ng tao, bagkus binubuksan natin ang kaisipan ng tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga, mapapansin nyo, every topic, there's always the Word of God involved in it. Kasi kapag wala ang salita ng Diyos, opinyon ng tao ang mangunguna, hindi tayo magpapatalo. May opinion si JJ sa ating topic na digital silence. It may be good for him lang at meron lang siyang gustong patamaan. Ganon din si Sir Dominic, ganon din ako. So hindi magpapatalo si JJ, hindi magpapatalo si Dominic, hindi rin ako magpapatalo. So ano mangyayari sa atin? 'Di ba? Kaya nga our common denominator should be the Bible. At kapag ang Bible ay nandiyan dyan, Team Focus, lalo na sa inyo mga teenagers, makinig kayo ng maigi. Kasi ano man ang sabihin man natin na kayo ay graduate in high school with honors, natapos ang school year, past school years na kayo ay with honors, natapos ang ganito na kayo ay merong mataas na pinag-aralan, it doesn't matter. Okay? Meron ka man trabaho ngayon, ano man, sabihin man natin na yung kinikita mo ngayon, nasa ganyang edad ka pa lang, idol mo si Kangkong Boy, pero sabihin natin ganun, kasi naalala ko yun, Sir Dominic, naalala mo yun? Yung sumikat yan, pambira, halos lahat ng kabataan nakakot. Di ba? Halos lahat nakakot. Bakit? Ginagaya nila yung itsura, ginagaya nila yung ganito, ginagaya nila yung ganyan. Pero tingnan mo saan siya dinulot ng kanyang pera ngayon. Rebellious attitude. Paano ko sinasabing rebellious attitude? Kung susundan mo yung buhay niya, ang ganda. Pinagawa niya ng bahay yung magulang niya, binigyan niya ng pera, binigyan niya ng sakyan. Kaso ang nasusunod siya na. You cannot see him arguing with his parents. No, hindi mo siya makikita. Hindi mo siya makikita na nanlalaban sa kanyang magulang. Kaso, hindi siya mapapasunod ng magulang niya. See, tinan nyo kung paano kayo binobombard young people, no? Team Focus ng mundo na ito. That's how the digital noise is affecting your life. In fact, maraming gumaya sa kanya nun, maraming nakapanood sa kanya, maraming humanga sa kanya. Pero makikita mo, halos lahat yan, nakita nyo lang. You barely young people naman ang nakakakilala lang sa kanya personally. O kung kilala nyo yung tinutukoy ko, na-meet nyo ba siya personally? Alam nyo ba talaga kung ano ang kanyang buhay? Alam niya rin kaya yung buhay ninyo? So, di ba, as you can see, hindi lang siya. Marami pa kayo teenagers ang ginagaya ninyo sa social media, lahat ng galing. Now, why am I maaring sabihin nila, grabe ka naman sir, umatake sa social media? It's because the truth of the matter is, Team Focus, ang buhay ninyo ngayon ay nakabase na sa social media. Kumbaga, kapag wala kayo nakita, parang hindi nyo kayang lumabas sa labas ng bahay ninyo. Di ba? Ultimo sa paglabas ng kwarto ninyo, kapag wala kayo nakita kung paano kayo mag-a-act, paano kayo magbibihis ng sarili ninyo, paano nyo, yung galaw ninyo, pag parang wala kang nakitang gagayahin, Sir Dominic, parang hirap makipag-interact sa tao. Kaya nga mapapansin nyo, young people, listen, Team Focus, makinig ka. Tingnan mo,
Kaya nga pansin nyo, peke na ang buhay ng mga teenagers ngayon. The life that you are having right now and the life that you are practicing and living right now, sad to say, is not anymore yours. 'Di ba? Pag tiningnan mo, pambira, anong kalimitan na nakikita ng tao sa'yo? Uy, biro, yung pormahan ni ganito ah. Uy, yung itsura mo, itsura ni ganito ah. O, ilan na lang ngayon ang young people na nasasabihan, bira, ikaw na ikaw yan ah. O, di ba? Bakit? It's because from the hair, from the face, from the nose, from from the kilay, from the pilik mata, lipstick, yung pagka-blush on mo, di ba? Yung buhok, yung pormahan, yung katawan, nagpinipilit mo maging Koreano ka, na Pilipino ka naman. Naka-coat ka, naka-necktie ka, pero naka-elephant pants ka. Ganyan na ako nakita ng linggo eh. Sumakay pa nga ng coaster eh. Sabi si Vincent, di ba? Mukha ka ng si Ibangag, Langawin. Kilala mo si Iba? May tinuturo kami ni Ate Ara May. Di ba? Di ba, makita ninyo? Alam mo, Sir Dominic, kidding aside, nagbibiroan kami. Minsan nagbibiroan lang tayong ganyan. Pero, alam nyo ba, minsan totoo yan, young people? Yung, kumbaga, yung personality mo, parang ikinahihiya mo na yung sarili mong identity. Sabi ko nga sa Baptist Lunch kanina it's because nakapattern ka sa identity na ng mundo. Kaya you're so much pressured. Pressure ka, kailangan paglabas ko, kamukha ako ni ganito. Kailangan paglabas ko, ang kilos ko, parang kilos ni ganito. Ngayon, pag hindi na ganun ang kilos mo, at hindi na ganun ang itsura mo, parang hirap na hirap kang lumabas. Di ba? Parang, kaya yung pressure ng mundo sa'yo, grabe. Bakit? It's because, tad-tad ka na ng noise. Kumbaga, may sinasabi, parang ganito yan, tinan nyo, Team Focus, illustration. Isipin nyo, umupo ako dyan sa gitna ni JJ at ni Sir Dominic. Pag upo ko dyan, may sinasabi si JJ sa kanan, may sinasabi si Sir Dominic sa kaliwa. Anong papakinggan ko? Maaring ang pakinggan ko, yung pantaas kay JJ, yung pambaba kay Sir Dominic. Isipin nyo kung anong itsura ko nun. Diba? Bitin, sobrang fit kasi kay JJ ko nakuha yung pantaas, hindi fit sa akin. Sobrang luwag ko naman dito kasi kay Sir Dominic naman yung pambaba. So isipin niyo, 'di ba, nakakatawa no pag iniisip niyo parang ganun. That's the picture of a teenagers today. Ganyan ang picture, ganyan ang itsura ng mga kabataan ngayon. Alam niyo kung bakit, Sir Dominic, Brother Jay, sa lahat ng sumusubaybay sa atin sa Facebook, alam niyo kung bakit ganyan ang itsura? Kasi attractive kayo sa lahat ng nakikita nyo sa social media, which all are what? Clickbaits. Clickbait lang yan. Di ba? Hindi naman talaga totoo yan. Kumbaga, naalala ko na minsan nakakatawa yung mga vloggers na pinapanood din natin may open and close parenthesis pa na not a clickbait. Pero pag tinignan mo, clickbait pa din. Diba? Actually, yung paglagay nila ng not a clickbait, that's the clickbait Yun na yung clickbait diba? Kaya nga pag tiningnan mo, Team Focus, clickbait lang yan. Pag sinabing clickbait, ano ba ang pag sinabi natin? Yung makukuha niya lang, primarily, hindi ko na explain sa inyo yung mismong salita. Doon tayo sa essence kaagad. Doon salita sa pinaka-implication. Just to attract you to press it. At pag pinindot mo yan, ano man yung mapapanood mo dyan, malaki ang tendency na makuha mo. Because, sabi ko nga sa inyo, Team Focus, yan ang nangyayari sa mga kabataan ngayon. Diyan kayo nakafocus sa kung ano lang ang nakikita ninyo. Pero, ito ang pinakamaganda. Using the text na ating ginamit in 1 Kings, in 1 Kings chapter 19, verse number 11, salamat na lang sa Panginoon that God doesn't use clickbait. Amen. Ang Diyos ay hindi gumagamit ng clickbait. Tinan ninyo, ano yung makikita nyo dyan sa ating text? You have the wind, you have the earthquake, and the fire. Malakas, di ba, Sir Dominic? Malakas.
malakas yung earthquake, malakas yung fire, malakas yung wind. Oh. Pag tiningnan mo, ano yan kumbaga attractive, kung ano, I forgot the word. Isip ko na yung kanina nakalimutan ko ilagay sa outline. Flashy, yon flashy, kumbaga, pag sinabi nating flashy, alam niyo yung doon ko yung nakuha sa mga pinapanood ni LG. Yung, di ba sila, Wiggles, anong tawag doon? Yung mga colorful, di ba? Yung talagang Madaling ma-attract, mapansin, sir. yung madaling mapansin. Di ba? Pag bata ang pinapanood mo, at bata ang may palabas kang pambata, lagyan mo yun ng maraming kulay. Bakit? Kasi flashy sa kanila yan, attractive sa kanila yan. Ganon din, the wind, the earthquake, the fire, malakas, flashy, eto pa, impossible to ignore. Ay, sige nga. Sinong hindi makakapansin ng lindol? Sinong hindi makakapansin ng lindol? Yung full time na tulog. Ha? Sabi niya, uy, may nagmamasahe pala yung higaan. Huwag mo sa higaan, sa upuan ka naman ang higa. Joshbert nga, ginigising na ni Pastor. Di niya pa alam na si Pastor. Gigising sa akin. Sabi ni Pastor, Brad, matulog sa tamang tulugan na. Sabi niya, I was so high, if people touch the ground. Oh, di ba? Impossible to ignore. Di ba? Impossible to ignore yung yung mga bagay na yun. Oh, pero makikita mo, alam mo ba, Sir Dominic, ang tawag ko dyan sa earthquake, sa fire, sa wind na sobrang, kasi tinan mo naman kung titingnan mo si Elijah, alam niya yung boses ng Panginoon Ilang beses siya na na-encounter yan Naalala ko sinabi mo to one time sa lessons na mga shiner mo dito Alam ni Elijah, yung last week, yung practicein mong makinig. Sabi nga ni Sir Dominic, bakit? Kasi alam mo naman yun kung anong boses talaga ng Panginoon Alam ni Elijah yan, tama yun Alam ni Elijah, ilang beses na encounter yan Pero, he cannot just ignore yung sound ng earthquake Yung sound ng fire, yung sound ng wind, sabi, yan na, dyan lalabas ang Diyos. Ano yung tawag ko dyan? Mga ancient versions yan ng social media tinan mo ngayon, mas yung tawag ng magulang mo sa pangalan mo, sabi nga ni Sir Dominic din last week mas hindi mo napapakinggan yun at mas naririnig mo yung yung ting, yung ganun ng notification bell mo. Yung tunog ng notification sa cellphone mo. Para sa'yo, mas malakas yun kaysa sa sigaw ng boses ng nanay mo. Bisaya, di ba? Mas malakas pa sa iyo yung tunog ng cellphone mo kaysa sa boses ng nanay mo. Di ba? Mas malakas pa. Mas malakas pa yun sa iyo. Kaya nga tawag ko diyan, Sir Dominic, mga ancient versions ng mga social media, notification bells ng group chat. Yan Ang bira, mas nakamute nga ata sa iyo parents mo ang mahirap niyan kung ang mahirap niyan kung ni-restrict mo pa. Pag nag-restrict ka, 3 araw lang yan, diretso spam messages yan. Di ba? Di ba yan yung mga nakikita mo Yan yung mga nagbo-blow up sa iyo na talagang hindi mo mapapansin, nakuha ka na pa na lang clickbait. Pero sabi ko nga sa inyo, na salamat na lang at yung Diyos ay hindi gumagamit ng clickbait. Kumbaga tatawagin ka niya sa paraan na gusto ka niyang tawagin. Bibigay niya sa iyo yung tamang sitwasyon na kung saan makikita mo siya pala ang kailangan. Katulad dito sa ating Sir John, Sharon, pwedeng labas sa screen yung ating verse. Yan. Sabi ng Bible, after the earthquake, verse number 12, after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still, small voice. So makikita ninyo, Team Focus, the lesson here is this. Pag clickbait, pag ang Diyos ay gumamit ng clickbait, actually, you cannot hear Him. Pag clickbait lang yan, hindi mo maririnig ang Diyos dyan. Bakit?
Because in the clickbait, there's no purpose. Walang purpose. Kaya nga mapapansin ninyo, minsan yung mga tinatawag nating makagawa lang ng content. 'Di ba? Bakit? It's because of the reason they are just trying to use the social media platform for them to have the money. Yun lang, ganun lang. Kaya nga puro clickbait eh. Pero mapapansin mo, yung picture wala doon sa mismong pinapanood mong video. 'Di ba? Kalimitan ganun ang nangyayari. Ngayon, tinan ninyo, pag yun ay pinanood ninyo, nag-spend kayo ng time doon, walang purpose yun. Ganon din sa Diyos. Kung bakit hindi gumagamit ang Diyos ng clickbait, team focus, it's because of the reason ayaw ng Diyos na masayang ang oras ninyo. Kaya nga mapapansin ninyo, team focus, sa atin, sa buhay ninyo bilang isang kabataan, nasa teenage years kayo, sabi ko nga sa inyo, you are using a personality, you are adapting things na hindi naman talaga ikaw. And when you do that, you are wasting your time. Amen. You are wasting your time. Bakit? Kumakagat ka sa clickbait ng mundo eh. Dapat maging kamukha ko si Josh Bert. Josh Bert. Josh Bert. Di ba? Dapat paglabas ko, kamukha ko na si Dave. Si Dave. Yan, katabi ni Josh Bert. Tapos ang pormahan ko, pormahan ni Hans. Tapos ang pangalan ko, tawagin mo ko, my name is Rain. Bihira. Paghaluawin mo yung apat na itsura na yun, okay itsura. Tapos yung shape ng mukha ko, parang si Babins. Wala yung manggang hinog. Joke lang. Kidding aside, okay lang kung kasing galing ko naman mag-basketball si Francis. Yes! Ay, nami-miss na kita kalaro Kidding aside, tinan nyo, team focus. You are grabbing personalities, things of this world na, kumbaga, clickbait lang ng, alam nyo, ito yung team focus. The truth of the matter is, ang mundo, punong-puno yan, puro yung clickbait. Hindi yan sa'yo magbibigay ng totoo unless gagamitan mo yan ang salita ng Diyos. Actually, kung gusto mo makita ang katotohanan sa mundo, wala. Bakit? Kailan lang ba nagka-picture ang mundo? Lalo na kapag tinanggal mo ang Diyos sa picture, kailan lang ba nagka-picture ang mundo? When the Spirit of God move. So, meaning to say, without Him, young people hearing your voice, or hearing His voice rather, above the noise of this world, ano mangyayari sa buhay nyo bilang isang kabataan? So, kaya yan ang tatandaan nyo, team focus. It's because of the reason na kapag ang mundo na ito, okay, tandaan nyo to kapag ang mundo na ito nagbigay sa'yo ng clickbait, makikita mo, you are grabbing things without a purpose. Now, minsan it is easy to think that if God wants to talk to me, minsan yan ang iniisip ng mga kabataan eh. Minsan madaling mag-isip na kapag gusto ng Diyos na makipag-usap sa akin, gagawa siya ng something na obvious na nandiyan ng Diyos. Di ba? Minsan yan ang iniisip ng maraming kabataan. Siguro ang Diyos magpapadala ng malakas na hangin. Ayan na, humahangin na. May bagyo nga. Ayan na, umuulan na ng malakas. Tag-ulan na nga. Lumilindol. Hindi. May nagja-jackhammer lang na DPWH sa labas ng bahay nyo. Di ba? Minsan nakala natin something obvious, something na malaki na magpapakita ang Diyos. Pero ang hindi mo alam, team focus, matagal ka na palang kinakausap ng Diyos. Kaya nga tinan ninyo, ano nangyayari sa mga kabataan na matagal nang kinakausap ng Diyos? In fact, team focus, again, no condemnation. I'm here for you. In fact, alam nyo yan lalo na kayong may mga involved sa ministry. Alam nyo yan. Alam nyo that as you do your ministry, matagal na kayong kinakausap ng Diyos. You have your Bible, Sabi mo nga, nagpo-post ka pa nga sa thoughts mo ng Word of God Sabi mo pa nga sa thoughts mo kahapon, I love you, Lord. God is good. All the time. All the time, hep. Diba? Ang lakas ng mga young people, mga ganyan. Pero makikita mo, parang they are the ones na parang nakukuha pa rin ng mundo. Bakit?
kumakagat ka sa clickbait eh. At kapag kumagat ka sa clickbait, tandaan mo, walang purpose yan. Punta ka sa Diyos. God doesn't use clickbait. Yan ang tatandaan niyo. Sir Dominic. Amen. Magandang gabi, Team Focus. Ang ganda ng shinare sa atin ni Sir Maki. Alam nyo, Team Focus, alam ko marami na kayong naririnig. And marami rin kayong napapanood dyan sa mga clickbait na yan. And ang marami sa ating Team Focus na pag narinig natin yung mga clickbait na yun, sir, and alam ko na alam nyo to, sir, na may nakikita rin kayo sa Facebook or kahit sa social media na akala nyo tama na yun. So, maraming kabataan, lalo na yung mga nanonood dito sa Staying Alive, ang iniisip nila, paano ko malalaman, sir, na boses nga talaga ng Diyos yun? O kaya iniisip ko lang, paano ko malalaman yun? And kasi kaya ganyan ang tanong ng maraming kabataan ngayon. Kasi marami sa atin, may times na nananalangin tayo about our decision and pakiramdam natin, pag may nag-decide tayo, kunyari narinig natin sa salita ng Diyos, preaching, linggo, tapos sabay na may napanood ka rin sa Facebook, sa Reels, tapos pinag-pray mo, feeling mo yung decision na yun, there's something in that decision. Pakiramdam mo, ang lakas ng pakiramdam mo dun sa bagay na yun. You feel peace dun sa bagay na nangyayari sa'yo. Maraming ganyan na kabataan eh. Pag may plano sila sa buhay nila, may pinaplano pa lang, may pinaplano sa buhay nila, tapos akala nila, boses ng Diyos yun, yung nagpupush sa kanila sa bagay na yun. Pag pipray pa nila yun sa Diyos, sabihin nila, Lord, bigay mo na sa akin to. Gaganong-ganon pa. Pero marami sa atin Team Focus, ganyan, sinabi ni Sir Maki kanina, nadadaan tayo sa clickbait. Biruin mo Team Focus ha. Aminin man natin sa hindi, nai-encourage tayo ng unbeliever. Nai-encourage ka nung sinasabi ni Sir Maki kanina, ng mga clickbait. So, dapat, isipin din natin, was that God? Was that God or is it just me? Yung iniisip ko na yun, is it just me? Kaya gusto ko pong i-share, kasi nagpipray ako kanina, Lord, bigyan niyo po ako ng pwede kong i-share mamaya. Bigyan niyo po ako ng knowledge, understanding, and wisdom. Understanding. Yan ang marami sa atin na kulang ngayon Team Focus. Discernment. The ability to recognize the difference. Clickbait. Sabi ni Sir Maki kanina, clickbait. Dapat malaman natin kung dun sa digital noise na yun, is it God's voice? Or is it the voice of the world? Or is it the voice na naririnig mo lang sa iniisip mo lang? Diba? Kasi marami sa atin eh. Marami tayong mga boses na naririnig. Pero hindi lahat ng boses na maririnig mo deserving ng tiwala mo. Yep. Ng trust natin Team Focus. Siyempre, alam na natin yung mga boses na dapat nating paniwalaan talaga. Boses ng Diyos. 'Di ba? Pero yung marami sa atin, ang nakikinig pa rin tayo, kahit naririnig na natin araw-araw ang salita ng Diyos, nakikinig tayo sa thoughts natin, sa mga emotions natin, sa mga opinion ng ibang tao, at sa influence ng culture. Influence ng culture. Marami sa atin Team Focus na dadala. Clickbait, di ba? Kala mo talaga galing sa salita ng Diyos kasi magsasalita pa yung vlogger na ganito yung binigay sa akin ni Lord. Di ba? Kala mo talaga nakaka-bless. Damang-dama mo sa emosyon mo, Team Focus. Di ba? Pero tandaan nyo, gusto ko po i-share. Although basag na tong verse na to. Proverbs chapter 3, verse number 5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, verse 6, acknowledge Him and He shall direct thy paths. So notice the verse Team Focus. Ang sabi doon, lean not unto thine own understanding. Huwag kang basta-bastang maniniwala sa sarili mong kakayahan na ma-discern kung yan bang narinig mo na yan ay boses ba ng Diyos o clickbait lang. Marami sa atin nadadala ng clickbait eh. Bakit hindi tayo dapat magtiwala sa ating sariling understanding? Because meron kang emotion Team Focus. Laging, mabilis magbago yan. Di ba pinag-pray mo, Lord, bigay mo na sa akin to, Lord. As mamaya, masaya ka, sobrang saya mo. Tapos mamaya, sobrang saya mo. Isang snap lang, biglang sobrang lungkot mo. Bigla ka na naman magre-relapse. Para saan? Para lang sa wala. Magre-relapse ka kasi may napanood kang video sa mga reels. Feeling mo, ikaw na rin yung napanood mo dun sa reels. Di ba? Clickbait. Di ba? Clickbait. Kukunin ang attention mo, mawawala na yung attention mo doon sa mga bagay that really matter sa buhay natin Team Focus. Yung opinion
ng maraming kabataan ngayon dahil sa pakiramdam nila hindi yun maganda sa kanila, pero alam nilang tama yun. Okay? Pero dahil sa nagbago agad yung kanilang emotions, yung opinion nila madaling magbago yun. Pero hindi natin napapansin yung focus, salita ng Diyos. The voice of God, it's always constant. Laging steady yan, hindi magbabago yan. Lagi kang dadalhin yan sa salita ng Diyos, team focus. Hindi ka niyan dadalhin sa papalayo sa will ng Diyos sa buhay natin. Kasi ito team focus pag meron kang narinig na isang opinion or isang, sabi ni Sir Maki kanina, clickbait sa mga naririnig natin sa social media, pag meron kang narinig na yung ini-encourage ka, ikaw na nanonood ngayon, kahit ikaw man ay nasa Facebook or nasa bahay, pag meron kang isang bagay, opinion na narinig at ini-encourage ka na maging dishonest, biruin mo, ini-encourage ang kabataan, ganyan ang ginagawa ng mundo ngayon, manatili kang bitter. Tapos sasabihin, tatingin nito, i-encourage yung pride mo, yung sama ng loob, yung revenge, yung gusto mo maghigante sa mga classmate mo kasi binubuli ka sa school, gusto mo maghigante. Biruin mo at ang pinaka-nakakalungkot, ini-encourage tayo ng social media, ng digital noise, na maging disobedient. Doon pa lang team focus, dapat isipin na natin, hindi yan ang boses ng Diyos. You should understand, you should discern. Malalaman mo na doon kasi biruin mo ini-encourage ka na maging dishonest. Doon pa lang sa una dishonest ka sa sarili mo. Feeling mo, masaya ko dito. Di ba yan ang encouragement ng mundo? Do what makes you, kaya na nagsabi, do what makes you happy. Yan ang tinuturo ng mundo. So palagay mo kaya, pag nag-unalive ka ng sarili mo, that is what makes you happy. Ini-encourage yan ng maraming kabataan ngayon. Mag-unalive ng kanilang sarili. Kaya ano na nangyayari ngayon? Walang nararating sa buhay. Tapos magmamay-day pa yan, magre-relapse pa yan. Diba? Nung panahon namin, nung batang-bata pa kami, usong-uso emo. Tunay, ubidinoy. Maraming kabataan ganyan noon Diba? Kala mo talaga, mga goth. Pero ngayon, ang mga kabataan yan, looking for kausap. Bading. Kalalaki mong tao. Isko na, laki ng katawa mo. Kilala mo sarili mo, nanunod ka ngayon Kalaki ng katawa mo, ganyan mga thoughts mo. Okay, pero ito yan that's why, importante yan team focus. Learn to discern kung ano talaga yung boses ng Diyos. Saan natin maririnig yan? Wala nang iba kundi sa salita ng Diyos. Tamang-tama at nandito ka sa The Baptist Church of Taguig. Na lagi mo naririnig yung salita ng Diyos halos araw-araw. Araw-araw, team focus, meron kang maririnig na salita ng Diyos, team focus. It is impossible para sa'yo na hindi mo maintindihan, ma-discern kung alin yung word of God, yung voice of God. Sayang, team focus, ang ganda na. Diba? Ang sarap na sana ng buhay mo ngayon. Yes. Pag nakinig ka, pag sumunod ka sa salita ng Diyos, there is hardships. Bakit? The word of God, the voice of God will correct you. Will call you out of your comfort zone. Ilalabas ka niyan, papalayo sa comfort zone. Pero, pag nakinig tayo sa boses ng Diyos, ano yung ini-encourage niyan sa buhay natin? Maging honest. Ano yung sinabi ko kanina? Ang mundo, i-encouraging ka maging dishonest. Pero ang salita ng Diyos, ang boses ng Diyos, it will encourage you to be honest. Kanina sinabi ko, ang mundo gustong do what makes you happy. Pride. Encouraging ka na maging puno ng pride. Anong gustong gawin ng voice ng Diyos para sa'yo? Have humility. Have peace. Have faith, love sa buhay mo. Hindi yung do kaya marami sa atin, takot na takot 'Di ba bago ka maganda kaya itong gagawin ko. O kaya hindi ka mapakali sa buhay mo, kaya hindi ka maka-move on. Kaya hindi ka makapag-move forward sa iyong Kristiyanong buhay kasi nananatili ka doon sa mga opinion, sa mga clickbait, sa mga digital noise na naririnig mo. Sabi ni Sir Mike kanina, clickbait.
Bro mo clickbait, na-bait ka lang sa ganun. Tapos sabi mo, ay, feel ko si sir. Feel ko si brother. Feel ko yan, nakaka-relate ako sa kanya. Hindi ka niya kilala. Okay? Hindi ka niya kilala. Maniwala kayo sa akin. Hindi. Yung ano yan, yung toothbrush niyan, may ano pa yan, may umiikot yan, may motor. Yung sayo, normal na toothbrush lang yun. Okay? Di ba yung, di sa kanila, nakikita ko yun, pag nasa CR sila, magtutoothbrush, pag kukunin nila, pagkapindot nila, ewan ko kung nakaka-relate. Akala mo grass cutter. Yes, akala mo grass cutter yung toothbrush ng mga yan. Okay, pero sa'yo hindi. Kaya ako nabanggit yan, hindi kayo parehas ng buhay, Team Focus. Ikaw, yung buhay mo papunta sa para sa Diyos. You are hearing this right now because I'm not saying I'm God, okay? Pero yung sinasabi ko, Team Focus, galing pa rin sa salita ng Diyos. And ang marami sa atin, Team Focus, mas pipiliin natin dahil sa mga narinig natin sa digital noise, we'd rather listen to the noises na naririnig natin sa mundo. Yeah. Wag, Team Focus. Learn to discern. Diba last week, shinare ko last week, train yourselves. And alam ko, by training yourself na makinig doon sa boses ng Diyos, dapat matutunan natin kung ano talaga. Magkaroon tayo ng discernment. Ma-discern natin kung yan ba ay boses ng Diyos, o clickbait lang yan, opinion lang yan ng mundo, o yan yung opinion na sisira sa buhay mo. Tama. Kaya Team Focus, remember, sinasabi ng boses ng Diyos, trust me, follow me, and the best of all, obey me, sabi ng Diyos. Yeah. Kaya yan po, Sir Maki. Sabi ko nga, Sir Dominic, kanina sa Baptist Lunch yung buhay mo, funded na ng Diyos yan Yes, sir. Kumbaga, sabi ko nga kanina, sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, bago niya bigyan ng tao, bago niya bigyan ng trabaho ang tao, sabi ng Bible, be fruitful, be multiply, replenish the earth, subdue it, have dominion over it. That's the job of the, that's the job of the man. Pero bago niya gawin yan, ano muna yung ginawa niya sa umpisa? And God blessed them. So, funded ka na Funded na ng Diyos yung buhay mo. So, that's not a clickbait, Sir Dom. Kaya nga, kung sabi ko nga kanina, katulad ng sinasabi mo, kung iisipin nyo lang mga teenagers, na ito bang ginagawa ko, sakop pa ba ito ng pag-bless sa akin ng Panginoon? Yes, sir. Ngayon, kapag hindi na yan sakop ng pag-bless sa akin ng Panginoon, teenagers, Team Focus, bakit mo pa gagawin? Yeah. Di ba? And then, after, at the end, you will regret. Sayang naman. Pwede ka naman mamuhay ng walang regret Of course, syempre, I'm not saying that you can live a perfect life. But, you can live a solid life with God. Bakit? Kasi you are already blessed by Him. So, ganun lang yan, Team Focus, ganun lang yung isipin ninyo. Pag yan ay hindi nasakop ng blessing ng Diyos, munang gawin. Pag yan ay hindi na pagsakop sa pag-bless ng Diyos dyan, kapag alam mong wala na yun dun sa, kasi sabi ng Bible, sabi ng Diyos, and God blessed them. And God said unto them, be fruitful, be multiply, and replenish. Ito nga yung pinakamagandang tandaan nyo dun and have dominion. Diba? And have dominion over the fish of the sea, of the fowl, and everything that moveth and creepeth upon the earth. So, sabi ng Bible, have dominion. So, it means, Sir Dominic, Brother Jay, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon, hindi dapat ang world ang magdo-dominate sa'yo. Dapat ikaw ang magdo-dominate sa mundo. Bakit? Because you are already blessed by Him. Diba? That's how simple it is. Okay? Bago tayo punta kay Brother JJ, commercial muna tayo. Madam Sharon. 2, 3, go. Good evening, Team Focus, ay magandang gabi sa inyo sa another episode ng Dominate. Anyway, ilang oras na lang, okay, maghahanap tayo ulit ng ating bibigtaman, okay? Bibigtaman. Okay, kita-kita, hanapin natin, maghanap lang tayo. Ito na yung wala ka ka-record yan, no? Okay. So, ito na. Ito na yung ating contestant. No minute. Okay, no minute. Okay, 1 minute. That's 1 minute. Okay?
Alam mo naman na hindi ka nalulul na staying alive. Ay, nanonood. Nanonood. So, okay. So, pagpatuloy na natin, okay? 1 minute, brother. Ano ang mga bagay na talagang malaki at impact sa'yo na staying alive program? Okay, 1 minute. 1 minute starts now. Ayan, yung isang bagay na pinakamalaki talaga para sa akin is yung tinuturuan yung young people. Yun nga, yung pinakanatandaan ko is yung sa kakasabi lang ni Sir Maki, yung sa smallest boys na yun, na paano kami mag-stand dun. Kasi yun nga, sabi nga ni Sir Maki, na hindi naman lagi majority wins eh. Kumbaga kami na yung few dun sa mga kabataan na nag-stand at nananatili dun sa salita ng Diyos. Kaya paano kami mag-stand dun, ayun yung tinutulong sa akin ng Team Focus, yung Staying Alive. Yung program na Staying Alive, ayun yung tinutulong niya sa akin. Sa pamamagitan nun, natututunan ko kung paano ako mag-stand bilang kabataan at mas magiging good example sa area, di lang sa area, sa school, sa bahay, lalo-lalo na sa bahay. At yun lamang po. Thank you po, thank you. Okay, that's 1 minute. Okay, thank you, Brother Jason. Thank you. Thank you, sir. Okay, that's 1 minute in focus. I hope kayo ay ready sa ating susunod na 2 minute. Matagal pa naman. Ito, matagal na tayo. Una si Sister Maris, sunod si Brother Jason. Baka ikaw na yung susunod. Kita-kita ulit sa susunod na episode ng 2 minute. That's 1 minute, Dominic is out yan. Ganun lang kasimple yun. Kaya yun yung Team Focus, maganda yun. Sa loob ng 1 minuto, di ba? Yes, sir. Sa loob ng 1 minuto, anong masasabi ninyo? First 10 seconds, bate. First, second, yung pangalawang 5 segundo, tawa. Oh, tapos, tsaka para makapag-isip. Ganun lang naman yan. Brother Jay. Ayan, maraming salamat sir at good evening ulit Team Focus, no? At kanina nga po sabi ni Sir Maki na yung ating Jay, sir. excuse me. Pastor Hill, magandang gabi po sa inyo, sabi ni Pastor Hill. Enjoy watching Good evening, this sir. program Good with evening, our family brethren. Love ya. Amen. Good evening sir. Kinabahan tuloy ako. Magandang gabi po, Pastor Hill. Sir Jay. Yan. Pero yun nga po sabi kanina na the world is yung mundo ay parang clickbait. Alright? At nung sabi ni Sir Maki kanina na clickbait, ang unang pumasok sa akin is attention. And na-realize ko kanina habang nagsasalita si Sir Dom, si Sir Maki na ang buhay ng young people ngayon comes down to a battle of attention. No? Palagi nating iniisip kung ano yung kailangan nating gawin sa mundo and usually ang kailangan natin diyan ay kailangan natin ng attention. So, dahil alam ng Diyos 'yon, no? Binibigyan niya tayo ng wisdom, 'di ba? Sumpay. Ang tawag diyan? I-connect. 'Yon, i-connect ko lang sa sabi ni Sir Dom kanina na kailangan natin ng discernment para alam natin kung saan natin ilalagay yung attention na 'yon, no? Sabi nga kagabi sa service, no, sa preaching, sabi ni Sir Maki na ang tumutulong sa atin na pumili on what is good is yung Holy Spirit. Yung Panginoon inside of us. And I think that's really important na maalala natin na yung attention natin kaya gustong tanggalin ng mundo galing sa Panginoon is kasi alam na ng diablo na yung Panginoon na sa atin na, and therefore we are capable na gawin yung tama. And I think yun yung pinakamahirap ang tawag dyan, na sitwasyon kung mawala yung attention mo sa Panginoon na supposedly nasa loob mo na. Kasi nung tinanggap mo na si Jesus, kasama mo na rin yung Holy Spirit. And so, yung discernment na sabi ni Sir Dom, simple na lang yun kasi meron ka ng wisdom ng Diyos dapat. And so, it's really sad kung alam na natin yun and yet pipiliin pa rin natin na makuha yung atensyon ng mundo. Makuha yung atensyon natin ng mundo. No? And so, very simple lang naman yun, sir, na kasi pagka nakuha na yung atensyon natin, doon na natin ilalagay yung ating focus. At pag nilagay natin yung focus natin doon, andun na yung ating time. Ibibigay natin yung time na doon. And eventually, yung time na nilagay natin doon, yun yung gagamitin natin na basis kung anong choices ibibigay natin. And so it all goes two ways. Kung yung attention mo ay binigay mo sa sinasabi sa iyo ng Diyos every day through this program,
through the preachings, through the Word of God, yung nababasa mo, kung yung attention mo, ilalagay mo dyan, yung focus mo malalagay din dito. At pag nalagay na yung focus mo dito, dito mo ilalagay yung time mo. And yung time na in-spend mo, you will be able to make good choices dahil dun. And then it goes the other way. Kung ilalagay mo yung attention mo sa mga things of the world, sa things ng mundo na to, kahit, yun nga yung nakakatakot eh. Pag binigay natin yung attention natin sa mundo, parang kine-quench na rin natin yung Holy Spirit. Kasi hindi tayo nakikinig sa Kanya eh. Kumbaga, andyan na sa'yo. Kung lagyan natin sa layman's terms, nagpapapansin na sa'yo. Simple lang sabi sa'yo, sumunod ka. Di ba? That is so much deeper than yung clickbait na binibigay ng mundo. Alahanin nyo, ang clickbait, kukunin yung attention nyo for the sake of attention. Pero ang Panginoon, kukunin yung attention nyo dahil meron siyang purpose na gustong i-fulfill sa buhay nyo. And yun lang, sir. I think that's all I have to say na napakaano naman. Amen, amen. Alam nyo, Team Focus, yan ang pinakamagandang ilagay ninyo sa kaisipan ninyo. Katulad nung binanggit ko sa inyo kanina at napagkasunduan namin tatlo dito. Kung bakit, isa lang ang dahilan kung bakit ang Diyos ay hindi gumagamit ng clickbait. Kasi nga, ayaw niyang masayang ang buhay mo. Kasi there are so many ways, Team Focus, in this world na pwede mong gawin para masayang ang buhay nyo. In fact, ginagawa nga nung ibang wala dito sa Staying Alive program natin ngayon eh. Diba? Tulad ni Brother Steven. Joke lang, Steve, joke lang. Ha? Wala nga eh. Wala, oh. Wala. Wala. Walang sa fools. Oo nga, nag-pulse nga pala yun. Nasa pulse siya. Hindi. Alam niyo, yan yung sinasabi ko sa inyo, Team Focus. There are many ways in this world na talagang masasayang lang ang buhay nyo. Kaya isipin nyo kung wala pang involvement ang Diyos sa buhay ninyo. 'Di ba? Kaya nga always try to meditate. Baka na-clickbait ka ng earthquake, baka na-clickbait ka ng wind, na-clickbait ka ng fire. Oh. 'Di ba? Oh, baka na-clickbait ka lang ng mga ganyan. Oh, hinahanap mo yung Diyos diyan, no? Wala ang Diyos diyan. Nasaan ang Diyos? Nandiyan dyan sa still small voice na lagi mo naman naririnig eh. Mas, sabi nga ni Brother JJ kanina, mas pinapakinggan mo lang yung clickbait. Mas kinukuha, alam mo, katulad nung sinabi ko yun, Sir Dominic, Brother J, sa ano eh. Nung nag-preach ako sa Summer Balikatan, ewan ko, natatandaan pa ni Miang yun. Sabi ko nga nung sa Balikatan, pag nag-install, ang installation ng isang software, kailangan niya ng consent mo. 'Di ba? Kaya nga may makikita ka doon na yes, skip, or skip for now. 'Di ba? Yan yung mga nakalagay doon eh. Ngayon, bakit? For you to know na ito pala yung madadagdag sa'yo. Kaya kailangan ng consent mo. Ngayon, ganun din yan, Team Focus eh. Yung clickbait ng mundo na ito, tandaan mo, hindi ka mapapasok diyan at hindi ka masisilo diyan or hindi ka matatrap diyan sa clickbait ng mundo kung hindi mo ibibigay yung consent mo. Kaya nga 'di ba in the book of Proverbs, anong sabi ng Bible? If sinners entice thee, consent thou not. Huwag mong pahintulutan. Do not give permission. Yan ang sabi ng book of Proverbs. Now, clickbaits are everywhere. Tandaan niyo yan. You are living in a present wicked world, young people. Kaya nga, pinopromote natin itong digital silence to hear God above the noise. It's because of the reason para hindi mo mabigyan ng consent ang mundo na ito na makuha ka nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, Team Focus, ang pinakamagandang tandaan ninyo sa buhay ninyo, pag hindi mo pinahintulutan ang clickbait, if you do not consent, the clickbait of this world na makuha ka, hindi ka makukuha niyan. Sabi nga ni Brother Jay, attention ang purpose ng clickbait. Sinabi ni Sir Dominic kanina, kapag yun ang pinakinggan mo at yun ang pinaniwalaan mo, pakiramdam mo ikaw na rin yun nandoon. Sabi ko nga, nakaw na ang personality ng maraming teenagers ngayon. It is not you anymore. Pero ito rin sasabihin ko sa inyo, si Elijah, hindi niya rin nakilala yung sarili niya. Isipin mo, right after a great victory, hindi niya kaagad na-recognize ang boses ng Diyos, ang presensya ng Diyos. Tumakbo pa, natakot pa. Kakatapos niya lang manalo sa 400 prophets of Baal. Hindi siya
Hindi niya malang naisip, yun din naman yung hahabol sa akin eh. Natalo ko na yun, kakatalo ko lang sa kanila. Tapos nung pinahabol siya ni Jezebel, tumakbo. Diba? Kalahin mo, nagtago, kaya nga mapansin nyo, pag nagpadalo ka, kalahin mo, yun na yun eh, Sir Dome, yun na yun. Sino yung tinalo niya? Yun. Ano ang clickbait doon? Matatalo ka nila, takbo. Nagpa-clickbait si Elijah. Joke lang. Nagpa-clickbait si Elijah, tumakbo. Kaya tanong sa kanya ng Panginoon, anong ginagawa mo dyan? Anong nangyari si Boy? Anong ginagawa mo dyan? Ba't ka nagtatago? Balik ka doon, akalain mo, pinabalik siya ng Panginoon. Di ba? Kaya nga ganyan team focus. Ibig sabihin, it's not too late. Kung nangyari kay Elijah na pwede pa siyang makarecover from the clickbait of this world, from the clickbait of the enemy, ngayon, kayong mga team focus na na-clickbait, just be honest. Sabi nga ni Sir Dominic kanina have an humble heart. Okay? Kung ang paniwala mo sa sarili mo magaling ka, wag. Wag. Tandaan mo, ang magaling, sabi nga nila, si Jesus lang. 1, 2, 3, Jesus. Padala na naman sa'yo yan. Yes, nagpadala. Ano? Diba? Sana all! Oy, sana all! So, yan ang tatandaan ninyo, May team trademark focus. na yun Yan ang tatandaan ninyo. Pag nadala ka na ng clickbait ng mundo na ito, wag. Pwede ka pang makarecover. It's not too late. Okay? Hear God above the noise. That's the digital silence. That concludes our topic this evening. So, meron pa tayong susunod na Thursday. And sabi ko nga sa inyo, 3 game-changing lessons ang ibibigay ko sa inyo regarding our topic. Kaya, maghanda kayo and enjoy the program. Okay? Shoutout muna. Teka lang. And 3 Ay, lessons akala for ko the sa- last 3 weeks of June. Yes. Ganda ng Shoutout muna tayo sa Quezon City Jail. Ay, hindi. Oh, Kala ko wow. Quezon City Jail kasi. Grabe naman yan. Sa area pala natin yan. Sure. Saan na ba yun? Sabi niya. Yan, shoutout sa Tribe of Dan. Yan, shoutout sa inyo. Yan, at may bisita dyan si Jeremy Rodriguez. Nasaan si Jeremy Rodriguez? Kaway-kaway ka, Jeremy Rodriguez. Sino si Jeremy Rodriguez? Saan dyan? Ayun. Yun. Ganon din si Alden Ingat. Nasaan si Alden Ingat? Mag-ingat ka, boy. Yun, si Alden Ingat. Ingat ka palagi, sabi ni Tito John Lloyd. At ganon din si Andrew Ingat. Si Andrew Ingat. Yun. Lalo ka At mag-ingat. ganon din si Elijah Crisostomo Ibarra. Ay, hindi. Oy, Crisostomo lang. Crisostomo lang. Elijah Crisostomo. Nasaan si Elijah? Ingat ka. Nasaan si Elijah? Ayun. At ganon din si Timothy Crisostomo. Pumpihira, mga pangalan to Nasaan si Timothy? Nasaan ka? Timothy Chalamet. Yan. At ganon din si Jerry Bandian. Nasaan si Jerry? Yan. Shoutout sa inyo, mga first-time visitors. Bukas ay sa Sunday. Dapat maging first time din namin kayo sa Sunday, Right. Okay. At shoutout din sa iba pang mga stations dyan. Sa yung ibang mga stations natin dyan. Yan, stations ng... Oy! Zoom na! Grabe yun! Sir! Huwag ka na sumili! Sir! Alam mo Hello! yung alam mo yung pag nag-picture ka tapos may monster na sumilip na gano'n? Hello! Shoutout sa station ni Brother Giro ba yan? Yung station ba ni Brother Giro? Yan, shoutout sa inyo, sa mga nandiyan dyan. Amen, At, amen. ganun din, sino pang mga na-station dyan? Meron dito kay, si Brian, may kasama si Brian Yan, si Brian. Bray, patingin, Bray. Sa Southside. Yan, may kasama si Brian, sa Southside. Yan, shoutout sa inyo dalawa, sa kasama mo, Bray. Shoutout sa Amen, inyo. And of amen. course, sa lahat pa ng mga nandiyan dyan Kay birthday girl. Sino? Si Gracia. Gracia, happy birthday sa'yo, Gracia. Ala, nakahiyo. Happy birthday sa'yo. Nakaduster ka lang, bira ka. Happy birthday. Yan, and of course, ganun din sa mga individuals na nandiyan dyan sa ating Deaf and Mute Ministry. Yan, at shout out sa inyo. At may God continually bless you. At, May first time pa tayo. ilan ba ang nandiyan dyan ngayon natin? Ilan sila? Tatlo, Dalawa. sir.
dalawa ang ating nasa Deaf and Mute Ministry. Yan, at ano na lang sa kanila na magandang gabi at magkita tayo sa susunod na episode at pagkatapos yun, di mo na alam. Parang nag-sign of the cross ka. Shoutout sa kanilang dalawa. Ano yun, Sir Jay? May tatlong first time daw sa ano sir, sa galing kay saan ba to? Malay ko, ikaw nagbabasa Wait dyan lang, eh. patingin lang. Yan. Tatlong first time, si Janea Creo, si Nathalie Getusha, tama ba? Ikaw nga magbasa? Parang Getusha? Getutuwa lang to. Ate Getutuwa, sorry. Getutuwa yan. Getutuwa, sorry. At si Alex Ramos, yan. Shoutout po sa inyo. Sana po ay sama po kayo ulit next Thursday. Yan. Shoutout din sa ano, gusto ko lang i-shoutout sa mga ito ako nag-is watching sila eh. Shoutout sa mga taga Visayas and Mindanao. Amen. Ah. Shout out Maying po. gabi sa Magandang inyong gabi po. tanan. Yan, mga taga Mindanao yan. At sa mga taga Visayas yan, maraming salamat sa inyo sa pakikinood and I will send the link constantly sa inyo sa mga programs ng ating simbahan. Amen. Hey, shoutout sa inyo. May babatiin ka ba, Sir Jay? Wala na? Sir Dom, wala na. Okay, of course, sa aking malasa, Mami Shobe, nasa si Batang Maligalig. LG! Yan, LG yan. Shoutout kay LG. At ganoon din sa lahat ng mga mga kapatiran natin na yan, mga kapatiran natin sumusubaybay. Yan, kaway-kaway muna. Studio Live audience. Yan, kaway-kaway sa ating mga Studio Live audience. Yan, of course, ay sa lahat pa ng mga kapatiran natin sumusubaybay sa Facebook Live. Okay? So again, maraming salamat po sa inyong lahat. In behalf of our pastor who is the executive producer and the director of the program, Amen. Team Focus Staying Alive, ay maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Ayaw niya, takot. Yan, so kaya maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pong programa. And we will see you. Oh, by the way, sorry, bago tayo magtapos, Student Sunday, huwag kang kalimutan. Oh, yes. Ha? Yep. Man. Wear your uniform. Yeah, wear your uniform. At ako'y naniniwala na mag-i-enjoy kayo sa ating Student Sunday. Uy, nahulog, log. Okay lang yan. Yan. Wear your uniform, ha? Wear your uniform sa lahat ng mga estudyante. Huwag Get kami excited. sarili mo, huwag kami sarili mo. Bring your classmates. Bring your parents. Bring your teachers. Yep. Okay, kasi ang goal ng ating mahal na pastor, gusto niya na makita ng mga parents, makita ng mga teachers kung anong klaseng simbahan meron kayo. Alam mo, Sir Dominic, excited ako dito. Ang theme natin sa Student Sunday, Remember Now Thy Creator. Amen. So, yan ang Amen. theme natin this coming Sunday. And then, pagkatapos niyan, June 12, ay meron tayong youth revival. Solid ang programa ng simbahan natin, ang ating mahal na pastor para sa inyo mga kabataan. So better not miss it. Alright? So once again, in behalf of our pastor who is the executive producer and the director of the program Team Focus Staying Alive, ako po si Brother Maki, along with Brother JJ and Brother Dominic and with LG. Yan, magkita-kita tayo on the next episode of your favorite evening program. This is Team Focus Staying Alive. God bless you all. To God be the glory. Peace. Well, I feel good. Oh, yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good. Well, I can love. Well, I can love. Oh, yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good. Yeah. I've got joy. Well, I've got joy down in my soul because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy. Well, I can sing. Well, I can sing. Oh, yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus
that makes me sing good, 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 good. Well, I can serve, I can serve, oh yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me serve good, good, good. Wait a minute. Do you feel good? Good, good. Do you feel good? Then clap your hands, because there's something about the Spirit. Well,